Amen. Salamat po sa Panginoon. Sa mag-asawa po. Meron pang ano. Meron talaga mag-asawa. Ano po. Magkauntugan man ay mahal pa rin ang isa't isa. Ano po. So, salamat. Ano po. Napakinggan po natin ang awit in the garden. So, wala nang higit pang maganda at masarap na sandali sa buhay natin, kundi ang makasama po ang Diyos personally, presensya ng Panginoon, ano po, sa panalangin. So, yan po yung pinaka-kailangan po natin para tayo po ay malusog o manatiling malusog sa ating espiritu. So, mahirap po yung wala tayong panahon, for that. Para po tayong, malnourished na bata. Ano po? So, walang sigla, walang buhay para maglingkod sa Diyos. Okay, salamat po. And ngayon po mga kapatid ay we pause muna doon sa ating series. Doon po sa 1 Timothy, para bigyan daan po itong ating passage na ito. And this is timely, talagang napapanahon. So, because isa po sa ating minamahal na kapatid ay umuwi na po sa Panginoon. So, samahan niyo po ako sa aklat ng ikalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to 10. Ikalawang Korinto, Kabanata 5, talata 1 hanggang 10. Or 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 10. So kung nakita na po natin, mga kapatid, tayo po sandaling magsitayo para po sa pagbasa po ng salita po ng Diyos. Second Corinthians 5 verse 1, for we know that if the tent, that is our earthly home, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, if indeed by putting it on we may not be found naked. For while we are still in this tent, we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng inyong pong salita. Tunay po na hindi po namin may tatanggi ang katotohanan patungkol po sa pag-alis ng kaluluwa na walang hanggan sa amin pong temporal na tahanan. At ito po ay ang aming katawan. At ang katotohanan po na nakapaloob dito ay tunay po na pinapahayag din po ng inyong pong salita na babago kami sa kung paano po namin tanawin ang hinaharap at ang kasalukuyan bilang inyo pong anak at bilang inyo pong lingkod, Panginoon. At sa oras na ito, humihingi po kami ng karunungan, illumination, ang Santong Espiritu sa marami pang nakapaloob na katotohanan sa inyo pong salita. At may pamuhay namin, O Diyos, ang nais po ninyo na ipamuhay namin na itinuturo ng inyong pong salita. At ang inyong pong tagapagsalita ay patuloy niyo pong itago lamang sa likod ng inyong pong kabanalan. At sa lahat ng akin pong mga pagkakamali, pagkakasala, patawarin niyo po ako, Panginoon. Ikaw po lamang ang may taas namin sa umagang ito, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan, tayo po makaupo na. So ang ating pong title ng ating passage is, or ng ating message is, Hope After Death. Because sa isang tao na kapag siya ho ay nakakarinig or nakaka-encounter ho ng pagpanaw ng kanyang minamahal sa buhay,
So talagang ang nararamdaman niya agad is yung pagiging hopeless o yung kawalan po ng pag-asa. Na in other words ay siya na ang pinakasawimpalad na tao sa balat ng lupa. So nakakalungkot po na kapag nakakabalita po tayo, di ba, ng mga namatay, let's say musmus pa lang, or newborn, or mga, let's say, teenager, uh, hindi po tayo masaya, of course. Ano po, na may isang kaluluwa po na umaalis na hindi natin alam kung sabay nakakilala sa Panginoon o hindi. So, kaya ito po yung talagang moment na masusukat o ma-assess po natin kung tunay ba nating nakikilala ang Panginoon o hindi. Because kapag halimbawa, nakabalita ho ang isang tao ng pagpanaw ng, let's say, kakilala niya at hindi niya gusto ang pag-uugali nito o sa makatuwid, kaaway niya ito, so para sa kanya ay mabuti naman. Ano? So parang wala siyang emosyon para dun sa taong na namatay or pumanaw. Pero para po sa atin, ano po, hindi man natin gusto ang pag-uugali ng taong namatay o ito man ay ating minamahal sa buhay. So iisa ho ang ating damdamin para dito. So tayo po ay nalulungkot. Ano po? So hindi po tayo parang mabuti na nga. Ano? So hindi ganon. Because ang Panginoong Hesus ho, nung siya ho'y naparito sa lupa, is He wept. Siya ho'y lumuha. Siya po'y tumangis. Naalala po natin in John chapter 11, nung namatay po ang kanyang kaibigan, ano po, or isa sa mga malapit sa kanya na si Lazaro. So ito ho ay totoo para sa ating lahat. It is true for everyone, tayo man ay Kristiyano, hindi Kristiyano, ang katotohanan patungkol sa kamatayan. About the death is imminent. Ano po, na talagang ito ay pwedeng mangyari anumang oras. At ang katotohanan ito, kadalasan po ay dinadala ho tayo sa despair, sadness, and fear. So, kahapisan, kalungkutan, o takot. Maring iniisip natin kung gaano na ito kalapit. Maring iniisip natin kung gaano ito kasakit. At maring iniisip din natin kung gaano ito magiging masakit sa mga tao may iwan natin. Pero pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Sinasabi po ng Romans chapter 8 verse 18, all of these are beyond comparison to the glory that will be revealed to us. Sinabi po ni Apostle Paul, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing to the glory that is to be revealed to us. So ibig sabihin, bagamat mabigat, masakit, mahirap, ang mga pinagdadaanan po natin sa mundo bilang tao, pero para sa ating mga anak ng Diyos, para sa ating mga naglilingkod sa Panginoon na may katiyakan sa walang hanggan, meron pong maluwalhating mahahayag sa atin o kaluwalhatian na mahahayag po sa atin na hindi natin maikukumpara kahit anumang kahirapan sa mundong ito. At kalinsabay po rito, sinasabi po ng ating passage, kung ano po dapat ang ating maging pananaw patungkol sa kamatayan. So how should we look at the reality of death? So ano ba ang dapat nating tingnan o perspective patungkol po sa kamatayan? So it's not just yung tinatawag nating termination o yung pagtigil ng buhay. Kasi mayroon pong maniniwala na ang buhay or ang kamatayan is cessation o ang pagtigil ng buhay. Pag tumigil na yung kanyang utak, pag tumigil na ang kanyang puso, pag tumigil na ang kanyang mga sistema, ano po? So, declared na siya ho ay patay na at wala na. Pero sa atin po, sa biblical paliwanag, sinasabi po na ang kamatayan po is separation o pagkahiwalay. So, we declare that death, according to the scripture, is separation. So, isang aspeto po ng kamatayan lamang ang nangyayari po doon po sa
normal na kamatayan po na alam ng lahat. And that is what we call physical death. Amen? Amen. So, yan po yung alam po natin nung tayo po hindi pa nakakilala sa Panginoon. But other than that, hindi lang po ang kamatayang physical, ang kamatayang kabayaran ng kasalanan. And that is eternal death o yung kamatayang walang hanggan na sinabi po sa Matthew chapter 10. Ano po? Ng Panginoong Jesus na ang katakutan natin ay ang pumupuksa ng katawan at ng kaluluwa sa impyerno. At ito ang ikalawang kamatayan. Sinabi rin po in Revelation chapter 20, ito ay lawa ng apoy at asupre. So, lake of fire and brimstone. So, ito po yung tinatawag nating walang hanggang kamatayan. At sinasabi po dito ni Apostol Pablo na bagamat ito ang kasasadlakan ng tao, pero hindi siya affected or wala na yung takot niya para dito sapagkat nandoon ang kanyang kumpiyansa na siya ay nakikristo. Kaya sinulat niya ang aklat ng 2 Korinto bilang pagpapakita ng kanyang kumpiyansa sa pagharap sa kamatayan sapagkat siya ay sa panig ng Panginoon. So he stands up for Christ. He gave up his life para sa Panginoon. Kaya nga, nandoon yung threats, nandoon yung persecution, nandoon yung arrests, nandoon yung talagang napakaraming taong gustong mamatay siya, gusto siyang batuhin, gusto siyang ikulong. So, yan ay napagdaanan po ni Apostle Paul. And hindi natin alintana na talagang kahit po ang kanyang katawang lupa ay apektado rin ng mga paghihirap na ito para sa Panginoon. Pero hindi ito naging dahilan para sukuan niya ang ministeryo. Hindi ito naging dahilan para sukuan niya ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Kaya, he penned this letter of confidence in facing his death because he stands up for the Lord. So, siya'y tumitindig para sa Panginoon. Dala niya ang kagalakan, dala niya ang tapang, dala niya ang biyaya ng Panginoong Hesus. Na mula sa pagiging isang Pariseyo, mula sa pagiging isang legalist, sinabi niya, I am who I am by the grace of God. Ano po? Siya po ay naligtas sa ating pong Panginoong Hesus. So, tingnan po natin muli ang sinabi po ng passage, mga kapatid. Mula po sa verse 1. For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house, not made with hands, eternal in the heavens. So, 4 na katotohanan po ang ating matutunghayan, pero ngayon pong umaga is yung pong 2 po muna ang ating pong makikita. So, first is that he hopes for a perfect body. So, there is hope after death. And ang pag-asa ho ni Apostle Paul, una, is ang kanyang pag-asa para sa katawan na perpekto, a perfect body. Hindi po ang perfect body na minimiti o hinihintay po ni Apostle Paul is yung 36, 24, 36. It's not the perfect body. O di kaya, let's say, ang perfect body is yung talagang walang pekas o walang peklat. Ano po? Wala kang, ano tawag doon? Yung blemishes. Yan, flawless. Kaya panay ang punta sa mga dermatologists, sa mga cosmetic surgeons. Di ba? Ito yung binibigyan nila ng importansya na mapanatili ang kanilang ganda ng kanilang katawan. Subalit, sinasabi po dito, a perfect body ay hindi po nasa lupa. O wala sa lupang ito ang tinatawag na perfect body na hinihintay po ng mga mananampalataya. Ikalawa is that he hopes for a perfect life. Pamumuhay na perpekto. O saan natin matatagpuan ang perpektong buhay? Sa mundo bang ito? Kapag ikaw ba'y nakakilala na sa Panginoon, masasabi ba natin na tayo ay mayroon ng perpektong buhay? Ibig sabihin, hindi na tayo nagkakasala. Wala na tayong kaaway. Wala nang aaway sa atin. Hindi na ba tayo masistress sa utang? Hindi na ba tayo masistress sa mga balita na napapanood natin? Di ba? So, yan po yung ikalawa. So, he hopes for a perfect life. Next, he hopes for a purpose or a perfected purpose. Verse 5.
And fourth, he hopes for a perfect residence. So yung unang dalawa lang pong ating makikita, going back to verse 1, for we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. So first, kung titingnan po natin yung salitang we know here, it's not simply information kay Apostle Paul, itong bagay na ito. Because in the Greek, yung salitang we know who dito, ibig sabihin po nito is he was settled. So meron siyang settled mind about this. About sa katotohanan ito. Hindi ho siya, let's say, nasa mood lang na ito ang kaniyang viewpoint. Tapos, pag siya'y nasa persecution na, pag siya'y nahihirapan na, iba na ang kaniyang viewpoint. Iba na ang kaniyang pananaw sa hinaharap. Nalarawan din po ng ilang tao na nagsasabing sila po ay Kristiyano. Na kapag halimbawa, maayos ang kanilang pamumuhay, feeling nila nasa Panginoon sila. Pero pagka sila ay naghihirap na, pag sila ay naghihikahos na, nagre-rebelde na sila sa Diyos. Kini-question na nila ang Diyos. So, wala na yung pagtanggap nila doon sa salita na nahasik sa kanila. Ano po? Kaya, kung tayo isang Kristiyanong hesitant na maranasan ang sakit and discomfort sa ating katawang pisikal, ang alalahanin ho natin isa ay si Pablo. Kung tayo ho ay nagsasabing Kristiyano pero ayaw nating mangitim sa sikat ng araw, sa pag-share ng gospel, alalahanin natin si Pablo. Kung ayaw nating mag-lead ng isang iglesia na puno ng mga carnal na mananampalataya or carnal Christians, alalahanin po natin si Pablo. Sa kabila ng kanyang karanasan bilang lingkod ng Diyos, nananatili pa rin ang kanyang pag-asa sa hinaharap. Ang magkaroon ng katawan na perpekto. So that is number 1. He hopes for a perfect body. So, wala tayong idea kung anong itsura ng katawan na ito. Only we know that ito ho ay hindi nagkakasala. Ano po? So, hindi po ito nagkakasala sa ating kaisipan o sa ano pa mang bahagi ng ating pagkatao. And it is only reserved, ano po, para lamang sa mga tunay na kumikilala sa ating Panginoon. So, presently, sa point po natin, tingnan po natin, verse 1, for we know that if the tent that is our earthly home is destroyed. So, meron pong figure po na ginamit si Paul para tukuyin po ang ating katawang lupa. Our earthly tent. Okay? Verse 1, we have, sabi dito, or we know that if the tent that is our earthly home is destroyed. So, presently, we have our earthly home. So, meron po tayong pansamantalang tirahan o tahanan. Okay? Kitang-kita naman ho yan. So, kaya pagka sinishare ho natin ang salita ng Panginoon is inilalarawan po natin ang ating sarili bilang isang bahay na may nakatira. Yung nakatira ho is yung kaluluwa at yung tinitirahan po is yun pong katawan. So, ang ating katawan is parang hapong bahay na kapag wala na po ang kaluluwa, ano po nangyayari sa katawan? Nabubulok siya at babalik sa alabo. Sinabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 20, all go to one place. All are from the dust, and to dust all return. So, galing tayo sa alabok at pagdakay, babalik din sa alabok. So, he used the word tent to indicate the transitoriness, limitations, and vulnerability of our physical body. So, ito po yung gusto pong ipabatid sa atin ng salita ng Panginoon. Kung paanong binibigyan ng importansya ng tao ang kanyang katawan, naku po, sabi nga, pag nakita na niya kanyang bumbunan, ang dami ng uban. Maghahanap na yan sa Lazada o sa Shopee ng pampakulay or pampaitim. Ano ho?
or kung siya ay masyadong concerned sa kanyang itsura, kapag mayaman-yaman ho, ay di pupunta ho ng Maynila. Ano ho? Sa mga espesyalista. So, ang sabi ko dito, the transitoriness. So, when we say transitoriness, here today, gone tomorrow. Ano ho? So, para lang siyang bulaklak na seasonal. So, namumukadkad siya sa katanghalian tapat or sa umaga, pero pagsapit ng hapon, wala na. Lanta na siya. Dahil sa matinding sikat ng araw. Okay? Yun po ang buhay ng tao. And sinabi nga po in Job chapter 14. So, doon po sa ating ito po yung lagi kong unang verse na sinishare. Job 14. Man is few of days and full of trouble. So, maiksi lang ang buhay ng tao at sa kabila ng kaiksian na ito, punong-puno pa ng paghihirap. So, how troublesome kung anong buhay meron po ang tao na ipagmamalaki niya ang kanyang nagawa sa mundo. Ipagmamalaki niya ang kanyang pangangatawan. Ipagmamalaki niya ang kanyang edad. Pero still, in the eyes of God, ito'y isa lamang usok. Ito'y isa lamang maiksing sandali. Okay? Kaya sabi dun sa ating binasa in Psalm 90 sa ating pastoral, teach us to number our days so that we may have a heart of wisdom. Ang karunungan po ay ang bawat araw ay binibilang natin. At binibilang natin ito na dapat ito ay ating ibinibigay sa Panginoon. Hindi natin sinasayang ang bawat araw para sa mga walang kabuluhan na bagay. Amen? Amen. Kaya sabi dito, first we have our earthly home. So this is a metaphor. Ano po? The tent is a metaphor used to describe or to indicate our physical body. It was made from dust and will return to dust. Mula sa alabok, babalik din sa alabok. Kaya kung magkaroon man tayo ng sakit, ang maging pananaw po natin is epekto ng kasalanan. Yan ay harmful effects ng kasalanan. Ano po? Hindi yan, sabi nga, walang Diyos. Kasi, nagkakasakit, lumalala. But instead, kung tayo nakakilala sa Panginoon, epekto ng kasalanan. Sa pagpasok ng kasalanan sa pamamagitan ng tao. Okay? And, in eternity, we will have our heavenly building. So, tent and building. Napansin po natin yung difference. Ang tent ho, kung saan lang siya itinatayo. Hindi ho siya fixed doon sa lugar kung saan siya pinagtatayo, kung saan siya itinayo. Di ba? Just like the tabernacle in the Old Testament. So, habang naglalakbay po ang mga Israelites, so magpipitch po sila ng tent, and kapag sinabi na po ng Panginoon, okay, takbo na kayo, lakad na kayo. So, aalisin na naman nila yung tent. So, hindi siya permanent doon sa lugar kung saan siya itinayo. Di po ba? But here, sabi dito, in eternity, we will have our heavenly building. So, building, ano po ang sinisignify po ng building? Permanence, okay? And, sabi dito, spiritual and eternal. Kasi sabi po dito, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. So, one by one, titingnan po natin. Ano po? Sabi dito, for we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, so this is physical body, we have a building from God. So, meron tayong building from God. So, meron pong various interpretation ho dito, but most likely, sabi po dito, ang tinutukoy po ditong building is yung atin pong katawan in heaven, which is a glorified body. Okay? So, we have a building from God. So, that is first, permanence. Okay? Next, not made with hands,
Ano pong sinisignify po nito? It denotes that this body is not procreated. Hindi to bunga ng creation. Di ba? So from Adam to Eve and then Cain and Abel hanggang sa atin. So that's not the body na tinutukoy po dito. So this is, sabi dyan, not procreated. Kaya hindi po ito physical. And eternal. Ano po sabi? Eternal in the heavens. So meron pong katawan na ibibigay ang Panginoon. Hindi ho basta lang tayo pupunta sa langit na walang katawan. Kasi yan po ay heresy noong unang panahon. Okay? May paniniwala na wala daw katawan, wala daw resurrection, basta lang daw spirit ang pupunta doon. Okay? So, ito po yung sinasabi. We will have our heavenly building. So, ito po yung sinasabing glorified body. At ito yung patuloy na tinatanaw ni Apostle Paul habang siya ho ay nagtitiis para sa Panginoon, para sa mabuting balita. Imaginein ho natin, napakaraming hirap ni Paul pero nanatili siya sa Panginoon. Samantalang meron po mga Kristiyano na kapag dumanas ng pagsubok at hindi lang isa o dalawang pagsubok, ayaw na nila sa Panginoon. Tinatalikuran na nila ang kanilang confession. Okay? Kaya ito po, sabi dito, we must hope for the glorious resurrected body. And that is the perfect body from God. Every good and perfect gift, James 1:17, is from above. Wala hong perpekto tayo makikita sa mundong ito. Lahat ng perpekto ho ay galing lamang sa Diyos. And that includes our glorified body. May mithiin pa ba tayo mga kapatid para sa katawang ito? Kung paano tingnan natin ang ating katawang lupa, ikumpara natin sa maluwalhating katawang ipagkakaloob ng Diyos sa atin sa darating na panahon. Alin kaya ang mas gusto natin? Alin kaya? But syempre, yung glorified body. Hindi natin alam kung doon ay mas gugwapo o gaganda ang ating itsura. Yan. Kasi dito, sabi nga, kung puro mga temporal lang puro mga remedyo lang. Pag nasikatan ng araw, na uli? Ulik ba na uli? O di kaya pagka... Sabi nga masikatan lang ng isang oras talagang di po ba? So, yun po yung sinasabi dito that we should have a longing, an intense longing for the glorified body. So, wag lang yung physical lagi tayo. Siyempre nga, subject to subject to age. So, tumatanda, kumukupas, kumukunat. Di ba? Yan po yung katotohanan dito. Hindi ho natin maiiwasan yan. Tingnan natin yung ating litrato 20 years ago sa itsura natin ngayon. So, sino magsasabing walang nagbago? Kahit paano may nagbago ho. Di ba? But this life or this body is not subject to change. So, hindi siya tumatanda, hindi siya nagbabago, wala siyang kasalanan. Okay? So, he hopes for a perfect body. Pero hindi yung ideal body na nakita natin sa TV. Na matipuno, maputi, makinis. So, hindi po yan. Kundi yung body na mula sa Diyos. Amen? Amen. Okay, next. Number 2, he hopes for a perfect life.
So, hindi lang katawan ang ibibigay ng Panginoon, kundi buhay na perpekto, sabi dito. Verses 2 to 4. For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling. If indeed by putting it on we may not be found naked. For while we are still in this tent, we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. So, sabi po dito is, he hopes for a perfect life first in this life. There will be a clothing from heaven. So, from the analogy of building, so nag-shift po si Apostle Paul sa clothing. Ang gamit po naman ni Paul dito. So, from building, clothing naman. Ang sinabi po niya dito sa verse 3. Then, for in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, if indeed by putting it on, we may not be found naked. So, bakit po ito ang ginamit ni Paul? Because, ang sitwasyon po dito is meron po siyang gustong i-rebut. Meron po siyang gustong depensahan. At ito ho yung tinatawag na dualism. So, kasi yung pong naked is interpreted, or kung titingnan po natin siya, is a disembodied spirit. So, kapag sinabing natin disembodied spirit, espiritu lang na walang katawan. Because they do not believe the resurrection of the body. So, hindi sila naniniwala dun sa katawan na magre-resurrect. Ang resurrection daw para sa kanila is nangyari na nung tinanggap mo ang Panginoon. Pero wala daw resurrection in the future. Yun yung kanilang belief. And that is a form of dualism. Kaya sabi po dito ni Apostle Paul, for in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, for if indeed by putting it on we may not be found naked. For while we are still in this tent, we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. So again, sabi dito, Paul uses the analogy of clothing to denote again the glorified body, and his physical body yearns for it. Ito yung kanyang longing, yung kanyang glorified body. Kaya tayo ba, meron din ba tayong longing doon sa glorified body? Mga kapatid. Kaya sabi dito is a clothing. Okay? So, it is a rebuttal to the Greek view of philosophical dualism, because ang paniniwala nga po nila is a disembodied spirit, yung nga pong salitang naked. And they deny the resurrection of the body. So in 1 Corinthians chapter 15 verse 12, makikita po natin to address that. Mahirap kasi yung halimbawa, naniniwala tayo na tayo binuhay muli. Di ba? Yes, it is true that we are now alive in Christ, spiritually alive. But we do not believe about the resurrection of the body. So, na tinatawag nga natin po na glorified body. So, ito pong sabi, 1 Corinthians 15:12, now if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. We are even found to be misrepresenting God, because we testified about God that He raised Christ, whom He did not raise, if it is true that the dead are not raised. Okay? For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. So, dito ho nakikita natin yung pag-rebut ni Paul doon sa mga hindi naniniwala about the resurrection of the dead. So, kung totoo yung kanilang paniniwala na walang pagkabuhay muli, ay hindi rin totoo na nabuhay muli si Kristo. Kasi ang identification ng isang mananampalataya is yung resurrection. Di ba? Kung paano si Kristo yung nabuhay muli, ito din ang mangyayari sa atin. Although, at some point, nangyari po
na tayo muling nabuhay mula sa pagiging patay sa kasalanan. Okay? Kaya yung sinasabi po dito is meron pong katawan. Ano po? There is resurrection of the dead. At kung hindi totoo ang muling pagkabuhay, lahat ng mga nauna sa atin ay napahamak. So they have perished. So hindi reliable yung ating gospel. Ano? So, meron tayong doubt dun sa gospel. Pero now, sabi dito, hindi po, because si Kristo'y nabuhay muli. At yamang si Kristo'y nabuhay muli, tayo'y mabubuhay ding muli. Okay? So ito po yung sinabi ano po. So they denied the resurrection of the body, but for us, we believe that there is. Meron. Kung itutuloy pa natin ang chapter 15, ano po? The perishable ay babaguhin into an imperishable, or corruptible ay gagawing incorruptible. Amen, mga kapatid? Amen. So, hindi po ito basta lang sinabi ng Biblia, kundi ito ho ay pananampalataya natin. Ito ho ay saligan ng ating pananampalataya na meron tayong hinihintay na katawan. Ano po? Kaya nga po merong judgment in the future para muli hong pagtipunin ang katawan at ang kaluluwa. Sa mga hindi mananampalataya, ito ay intended para sa eternal death. Pero sa mga ligtas, ito yung tinatawag nating judgment seat, yan po ay para sa langit o sa walang hanggang buhay. Okay? And presently, we are being burdened for the future glory. Balikan po natin yung ating passage. Verse 4. For while we are still in this tent, so yung tent po ulit, ano po ang ginamit ni Paul? Physical body, we groan. And being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. So, sabi dito, kaakibat ng ating katawang ito ay yung ating kabigatan. Yung ating pagtitiis habang hinihintay natin ang kaluwalhatian. Romans chapter 8 verse 23. Not only the creation but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. So, hindi lang po iniligtas sa atin is yung ating kaluluwa. But in due time, sa panahon din pong darating, ililigtas po tayo sa ating katawan. Kaya sabi dito, the redemption of our bodies. Mangyayari po yan kapag taglay na natin ang katawang hindi nasisira o katawang hindi nagkakasala. Kaya meron pong resurrection of the body. Mga kapatid, hindi ho ito ang na-resurrect lang sa atin yung ating espiritu. Tapos walang resurrection of the body. So ano mangyayari dun sa judgment? Ano mangyayari dun sa judgment seat at dun sa Revelation? In the great white throne, walang katawan, kundi espiritu lamang. So mali din ang sabi ng Bible na yung iniluwan ng dagat ang mga patay. So ano yung mga patay doon? O bakit nila nakita yon? Kung espiritu lang yon. Di po ba? So ito po yung sinasabi ng Bible na dapat ma-address mo sa atin that kaya tayo po ay hopeful or meron tayong pag-asa dahil ang deliverance po na hatid ng Panginoon sa atin is not para lang sa ating spirito o sa ating kaluluwa, kundi kahit ang ating katawan ay makatatanggap din ng kaligtasan.
Amen, mga kapatid? The present life is burdensome, but the perfect life is burden-free. Yes, we have burdens. Marami tayong kabigatan, dala ng kasalanan. Itong katawang ito, marami itong dalang kabigatan. But the life, ang buhay, na ihahatid sa atin, ibibigay sa atin ng Panginoon, which is a perfect life, is burden-free. Walang kabigatan. It is life free from fallenness. It is life free from personal sins. It is life free from hardships. It is life free from persecutions. It is life free from illnesses and many more. Kaya sa langit, wala na hong may sakit. Sa langit, wala na hong stressed. Sa langit, wala na hong blemishes. Sa langit, wala na hong makikipag-away sa iyo, mga agaw ng iyong church. Sa langit, wala nang maninira ng iyong pagkatao. Sa langit, wala nang bashers. Sa langit, wala nang bully. So wala nang magsusuicide doon. Wala nang masistress doon. Kasi ang taglay mo ng katawan ay perpekto. Nabigay ng Panginoon. Kaya, sino ang hindi nag-aasam sa buhay na ito? Sinong Kristiyanong hindi mag-aasam na magkaroon ng ganitong buhay? Di ba? Sinong Kristiyanong hindi mag-aasam ng ganitong katawan? Na ang kanyang gagawin lang ay magbigay pugay sa Diyos, parangalan niya ang Diyos, umawit para sa Diyos. Hindi ka na mag-iisip kung anong kakainin mo pagkatapos ng worship service. Hindi ka na mag-iisip kung anong ipambabudget natin sa kuryente o sa ano pa man pangangailangan natin sa araw-araw. Wala na. Kung dito ho sa atin, sa mundo, pagkatapos ng gawain, aligaga na ulit tayo. Aligaga na ulit tayong pumunta sa mga hanap buhay natin. Pero sa langit, wala na. Amen? So, sinong hindi matutuwa at sinong hindi mananabik? Kagaya ng pananabik na meron si Apostol Pablo. Kung ang namamayani pa rin sa atin ay takot doon sa kamatayan. Kaya, we hope. Okay? We hope. At hindi ho tayo natatakot. Amen? Yan, humina. Takot na siguro. Okay, first, we hope. So, he hopes for a perfect body and he hopes for a perfect life. So, the present life is burdensome, but the perfect life is burden-free. It is life free from fallenness, personal sins, hardships, illnesses, persecutions, and many more. Are you waiting for it eagerly? Amen. Eagerly. Not simply you wait. Kasi pag naghihintay ka lang, maiinip ka din. Nananabik. Pero may pananabik nating hinihintay ang panahong ito. Pero hindi natin sinasantabi ang pagpapala ng Diyos habang tayo nasa mundong ito. Only we acknowledge na lahat na ibinibigay natin sa Diyos or ibinibigay ng Diyos sa atin ay ibalik din natin sa Kanya na may pagpupuri at pagkilala. And sabi nga, kasama po dito ay ang ating pag-asa sa darating na araw. So number 3, he hopes for a perfected purpose, verse 5. And number 4, he hopes for a perfect residence, verses 6 to 8. So ito po yung ating pag-aaralan po sa Miyerkules. Sa Miyerkules po. Because sa Sunday po, next Sunday, ay yung ating part 2 ng ating sa 1 Timothy. Okay, so muli, there is hope after death. May pag-asa ho pagkatapos ng kamatayan. Hindi ho tayo takot sa kamatayan. Bagamat kung hindi pa natin tinanggap si Kristo, normally, may takot ho tayo. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero kung si Kristo ho ay nasa ating puso, hindi tayo mangangamba. At hindi ho tayo uncertain kung saan tayo pupunta sa panahon ng ating kamatayan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat sa iyo pong salita. Salamat muli sa pag-asa na inyo pong ihatid sa amin. Ang pag-asang dulot ng inyo pong pagliligtas na magkaroon kami ng mithiing may pananabik na
hinihintay ang buhay na ito at ang katawan na intended lamang para sa kalangitan, Panginoon. Kaya, O Diyos, tulungan niyo po kami na mas maging masigasig kami, na maglingkod sa iyo, at patuloy naming ipaglingkod lamang sa iyo ang aming pong mga buhay habang naghihintay po kami sa iyo pong biyayang ito. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.